Alam nyo, tayo din po yung unlovable. Kaya Lord, salamat po because of your love for us. Diba? It is truly love that makes the world go round. Kahit na yung mga decision mo ay palpak ka moments, alam nyo, binibigyan pa rin tayo ng chance ni Lord na magbago. Binibigyan pa rin tayo ng chance ni Lord na, oy Magnolia, alam mong mali ang ginagawa mo, wag mong i-justify ang kasalanan mo, pero hindi, i-justify ko talaga kasi, Lord, itong tinitibok ng puso ko. Pero alam nyo po, the heart is deceitful above all things. Kaya nga balik pa rin tayo sa word ni God. Alam nyo, if you are doing something now na alam mo namang hindi tama, masarap lang siya ngayon, enjoy lang siya ngayon, pero darating at darating ang panahon na sisingilin din po tayo. Darating at darating ang panahon na gagawin pa rin natin kung ano ang tama. So if you are tuning in today and there is something that is holding you back, alam nyo bakit ko ba nasabi to? Kasi yung last session po namin doon sa Indonesia, there's this one pastor, siya yung nag-preach, no? And then sinabi niya na yung mga unggoy daw, merong sinisira yung farm niya kasi he lives in Indonesia. Sinisira yung farm niya. Kinukuha yung mga rambutan, yung mga prutas bago niya pa ma-enjoy. So, ang ginawa daw ng isang caretaker niya, naglagay siya ng isang parang banga, o hindi banga, yung parang vase or something, nilagyan niya ng rambutan, no, inside. Ang ano pala, ang ugali ng unggoy is that when he puts his hand inside that jar, tapos nakuha niya na yung gusto niya, he's not going to let go. So, hindi niya matatanggal yung kamay niya from the jar kasi hinahawakan niya na yung rambutan na gusto niya eh. So, mas madali siyang mahuli. And then it made me realize, no, during that illustration of his, na parang ganun din po yung mga kasalanan na ginagawa natin, mga ka-moments. We want to be free from that jar na naka-imprison sa ating mga kamay, pero ayaw nating bitawan yung mga kasalanan na ginagawa natin. Di ba kasi masarap yung rambutan as far as the unggoy is concerned. So, dapat makuha niya yung rambutan. Yung mga relationships natin na hindi tama, masarap. Ayaw nating i-let go kasi ayokong masaktan. Pero alam naman natin na hindi. Di ba yung mga tinatago po nating kasalanan, masarap siya. Kaya nga natin tinatago kasi enjoy, it gives us a pleasure. Pero alam natin siyang mali. So, hindi daw natin dapat ginagawa. And alam nyo po, grabe ang laki ng sacrifice ng Panginoong Jesus sa cross so that your sins and mine will be forgiven. And here we are. No, ito yung realization ko. Here we are, continuing to do those sins na ayaw ng Panginoon na gawin natin. Alam nyo, today, sa oras na 5:23 ng umaga, the choice is ours to make. Are we going to let go of those rambutan, of those sins na ginagawa natin, or are we going to continue holding on to it? The choice will always be ours. Pero alam niyo po, wala tayong magagawa kung hinahawakan natin yung sin na yon at ayaw nating i-let go. But the good news is that the Lord is ready to forgive us whenever we ask for forgiveness. Yes, mahirap. Yes, masakit i-let go yung mga relationships na hindi dapat, yung mga kasalanang hindi dapat ginagawa, di ba? Pero alam niyo po, kailangan nating i-let go yun if we want to continue living a life that is pleasing in the sight of God. Hello.